po! Eto po uli ako sa aking channel, Chemistry na Pinadali. So, under pa rin ang inorganic nomenclature ang topic na to ha. This time, writing chemical formula naman po tayo. Okay, so, simulan po natin. So, kung halimbawa, bigyan po tayo ng chemical name at isusulat natin ang kanilang chemical formula, ang una kong titingnan, kung meron ba siyang prefix. Kasi kung wala pong prefix ang compound na yan, ibig sabihin ay under siya ng ionic compound rule. Itong ionic compound, ito yung metal plus non-metal ha. Ngayon, kung meron naman, ibig sabihin under siya ng covalent compound rules. Ito naman yung both non-metal. So, take note po, itong rule na to para sa covalent compound, applicable po siya kung halimbawa binary. Ibig sabihin ng binary, dalawang klase lang ng element ang present sa compound na yon. So, simulan po natin sa ionic compound. Rule number 1 po natin, ang ionic compound charges must balance. Bakit? Kasi po, yung number na electron na nawala sa isang atom, dapat yun yung eksaktong number din ng electron na nag-gain ng ikalawang atom. Okay? Makikita po natin ang example nito later on. So, ang ikalawang rule, kung sakali at may Roman numeral yung ating chemical compound, ibig sabihin yung Roman numeral na yon, yun ay charge ng metal dun sa ionic compound na yon. Okay, naman, punta naman tayo sa covalent compound. Pag naman covalent compound ang ating nakita, ibig sabihin may prefix, yung unang element tingnan mo kung meron prefix, kasi kung wala, ibig sabihin yung unang element na yun, isa lang siya. Ngayon, yung ikalawa nating element, yun ang palaging merong prefix. At yung prefix na yun, magsasabi kung ilang element meron yung second element sa compound na yun. Okay. Now, dun muna tayo sa ionic compound. So, bago tayo magbigay ng example dito, take note o recall po natin na may mga elements na hindi kailangan gumamit ng Roman numeral kasi sila ay fixed o kaya iisa ang kanilang oxidation number. Ano mga yon? Ito po yung mga group 1A, lithium, sodium, potassium, and so on. Group 2A, beryllium, magnesium, calcium, and so on. Pati itong aluminum, zinc, cadmium, at saka silver. So, simulan po natin. Metal ions are always positive and total positive and negative charges must equal to 0. So, para po maintindihan natin ito, magbigay tayo ng example. Pero, ang example po natin ay mga simple lang. Just to show kung paano po nangyaring yung positive and negative must equal to 0. So, recall po natin na ang zinc is positive 2 at ang chlorine is negative 1. So, ito pong pag nag-criss-cross tayo, yung negative charge ng chlorine na negative 1, magiging subscript ng zinc. Yun namang oxidation number na 2 ng zinc, magiging subscript ng chlorine. So, ang mangyayari po dyan ay parang nag-exchange. Ngayon, kung kukwentahin natin yung sa zinc, yung pong positive 2 charge niya, i-multiply natin sa ilan ang zinc? Isa. So, positive 2 times 1 is positive 2. Ngayon, yung naman po sa chlorine, negative 1 yung charge niya. Pero dalawa ang chlorine, so negative 1 times 2 is negative 2. Okay? So, ngayon, kung i-add natin yung positive 2 at negative 2, ang magiging sagot ay 0. Yun po yung ibig sabihin na 0. Okay, example number 2. Li2S. Okay? So, yung Li positive 1, yung sulfur mo is negative 2. Again, criss-cross. Yung iyong negative 2 na charge ng sulfur, magiging subscript ng lithium. Yung positive 1 ng lithium, magiging subscript ng sulfur, which is 1. Ngayon, pag iyong kinompute ang sa lithium, positive 1, yung charge niya, times 2, dalawang lithium, that will be positive 2. Ngayon, yung sa sulfur naman, negative 2 yung charge. I-multiply mo sa sulfur, isa lang ang sulfur. So, that will be negative 2 times 1 is negative 2. Ipag-add mo sila, that will become 0 again. So, ganun lang po siya. Yun, okay. Tandaan natin, yung Roman numeral, yun ay charge ng metal. Tingnan mo itong example na to. So, yung copper to bromide, yung copper mo dito, ang charge niya, positive 2.
kasi 2 yung Roman numeral. Ngayon, ito ng iron 3 oxide, ang 3 dyan, charge ng iron. Okay? Another rule to remember, yung parenthesis, ang paggamit ng parenthesis is to indicate kung ilan yung polyatomic ion na nandoon. Tingnan mo to. Zinc, 3, PO4, 2. Ibig sabihin, nakaparenthesis sa loob yung PO4, ibig sabihin, dalawa siya. Okay? Yung KOH, isa lang yung OH, kaya hindi niya kailangan yung parenthesis. Yung ammonium carbonate, yung ammonium naka-parenthesis, tapos may number 2, ibig sabihin dalawa yung ammonium, pero yung carbonate, isa lang. So, ganun kahalaga ang parenthesis. Ngayon, example natin, calcium nitride. So, tingnan natin, wala siyang prefix, ibig sabihin ionic siya. Ngayon, wala rin siyang Roman numeral, ibig sabihin either group 1A or group 2A siya. So, ano ang kanyang, nasan siya sa periodic table? Tingnan natin. So, positive 2 siya. Bakit? Nasa 2A siya. Ay, nitride, alam natin, negative 3. So, pagka magki-criss-cross tayo, yung calcium, positive 2, yung 2 magiging subscript ng nitrogen. Yung negative 3 ng nitrogen, magiging subscript ng calcium. So, ano ating formula? Ca3N2. That's the final answer. Ca3N2. Okay? Ngayon, ikalawang example, tin 4 chloride. So, walang prefix, ionic. May Roman numeral. Ano ang Roman numeral? 4. Ibig sabihin siya ay tin 4. Ang chlorine mo, negative 1. Again, criss-cross tayo. Yung oxidation ng tin na positive 4 magiging subscript ng chlorine. So, Cl4. Yung chlorine mo, negative 1, yun yung magiging subscript ng tin. Magiging SN1. Anong formula natin? SN1Cl4. Pero pagka ang subscript ay 1, hindi na siya kailangang isulat. So, ang final answer natin, SnCl4. Another example, iron 2 sulfate. So, walang prefix, ibig sabihin, ionic. Meron kang Roman numeral, ano ang iyong oxidation number ng metal? Positive 2 kasi Roman numeral is 2. So, iron, positive 2, sulfate is negative 2. Criss-cross, sulfate becomes SO4, 2. Ang SO4 mo naman, yung kanyang oxidation number magiging subscript ng iron. So, ibig sabihin, ang formula natin is Fe2SO4, 2. Ngayon, pagka ganito, pareho ang kanilang subscript, pwede mo siyang i-cancel. Ang magiging final answer mo is FeSO4. Okay, punta naman tayo sa covalent compounds. Tingnan natin to, tetraphosphorus decoxide. So, tingnan mo to, ano ang for both non-metal sila ha, kaya ibig sabihin covalent siya. Kasi with prefix. So, ano ang first element natin? Phosphorus. Ano ang prefix? Tetra. Ano ang ibig sabihin ng tetra? 4. So, ano yung first ion? P4. So, second element natin is oxygen. Ano ang prefix? Deca. Ibig sabihin 10 siya. So, ano ang second ion natin? O10. Pagsamahin natin. P4O10. Okay? Next example. Iodine heptafluoride. So, both non-metal sila. Ibig sabihin covalent with prefix kasi. First element iodine. So, ang prefix wala. Ibig sabihin isa lang ang iodine mo. So, ano ay yung unang ion? I, or iodine. Ang sunod, fluorine. Diba? Prefix mo, hepta. Ibig sabihin, 7. So, anong yung second ion? F7. Ano ngayon ang pangalan, ang formula ng ating compound? IF7. Okay, so ganyan lang po kasimple ang pagsulat ng chemical formula kung sakaling chemical name ang ibigay sa inyo. Hopefully, may natutunan po kayo sa ating discussion at sana antibayanan po uli ninyo ang aking mga susunod na video sa chemistry lecture. Thank you very much po at sana po magpangita po uli tayo. God bless!